Dear Amihan Stories presents Hello Again, My Ex-Boyfriend. Written by Ate Samuha 21. Maghiwalay na tayo, Miko. I don't think that our relationship is still worth keeping for. Napapagod na ako. Walang prenong saad ni Lana nang magpakita na sa kanya si Miko sa naging tagpuan nila. Kauupo pa lang ni Miko sa swing na katabi ng kinauupuan niya. Iyon agad ang binungad niya sa binata. What are you saying, babe? Masaya naman tayo ah. Bakit bigla mo na lang naisip yan? Gulong-gulo naman ang sambit nito. Ramdam niya ang pagkalito nito dahil na rin sa pag-aalinlangan sa pagsasalita nito. I'm not joking, Miko. My decision is final. I'm breaking up with you. Ang bawat salitang binibitawan ni Lana ay may diin. Tunay nga naman talaga na masaya sila sa kanilang relasyon. May mga pangarap silang binubuo na magkasama at may mga pangakong gustong-gusto nilang matupad. Ngunit ang dahil sa nakita niyang pagsasagutan at pagkakasakitan na naman ng mga magulang niya, ay bigla na lang may parang nag-trigger sa utak niya na baka mangyari rin yon sa kanilang dalawa ng kanyang nobyo. Lana, sandali. Sabihin mo sa akin ang problema. Ayusin natin kung ano naging mali, please. Please, Lana, don't do this to me. Pagmamakaawa pa ni Miko sa kanya habang pinigilan siya sa akma niyang pag-alis. Ngunit hindi na siya mapipigilan pa. Talagang buo na ang kanyang pasya. Hinatak nila ng kanyang palapulsuhan at nagdire-diretso sa kanyang paglalakad. Hindi nilingon ang iniwang binata ng humihikbi na. Ang lamig ng gabi ay hindi kayang tumbasan ng ginaw na nararamdaman ni Lana habang nakaupo sa loob ng kotse ng dating nobyo. 2 araw na nakalilipas mula nang huli silang mag-usap ng ex-boyfriend. Wala siyang dalang jacket. Nakilala niya si Miko Vergara, na siyang susunod na Chief Executive Officer or CEO ng Vergara Food Corporation. Mabait na lalaki kaya hindi na siya nagtaka nang magustuhan niya ito agad. Hanggang sa nagkaroon nga sila ng relasyon. Subalit, ngayon ay ex-boyfriend na lamang niya si Miko. Pumayag siya ngayon na makipagkita kay Miko para mabigyan kahit paano ng peace of mind ng binata. Ilang beses din itong nangulit sa kanya. Ngunit lilipas na ang 1 oras, tanging katahimikan lang ang namagitan sa dalawa. Ang makina ng kotse ay umaandar, pero tila wala namang patutunguhan. Ang radyo ay naka-on, subalit naka-mute lang. Ang ilaw sa dashboard ay mahinang nagliliwanag, sinasalamin ng tensyon sa pagitan nila. Pinipigilan niya ang sariling tumingin sa binatang matagal na niyang minamahal. Maamo pa rin ang mukha nito, ngunit may lungkot na nagkukubli sa mga mata. Isang lungkot na siyang dahilan. Ano pa ba dapat ating pag-usapan, Miko? Hindi pa ba naging maliwanag sa yung sinabi ko? Anong hindi naging malinaw sa pakikipaghiwalay ko? Mahinang sabi ni Lana, halos pabulong lang. Ang boses niya ay nanginginig, hindi lang dahil sa lamig, kundi sa bigat ng bawat salitang kailangang bitawan. Hinawakan ni Miko ang manibela, pero hindi tumingin sa kanya. Hindi rin ito kumibo. Ang mga ugat sa kamay nito nakahawak sa manibela ay halatang nanginginig. Hindi ba't sabi mo, clear communication is important? Tanong ng lalaki, walang halong sarkasmo, pero may sakit na pahiwatig. Bagyang umiti sila na puno ng pait. Yeah, pero minsan, kahit clear, masakit pa rin, Miko. Pilit niyang pinapatibay ang loob, pero sa loob-loob niya, parang siyang unti-unting nababasag. May mga bagay akong gustong patunayan sa sarili ko. May mga pangarap akong gustong abutin na gusto ko ay ako lang muna. Miko, natatakot akong maiwala ko ang sarili ko. Hindi niya masabing natatakot din siyang masaktan. Hindi niya masabing araw-araw siyang tinatanong ng puso niya kung totoo bang kaya niyang panindigan ng isang seryosong relasyon na baka siya rin ay maging katulad ng mga magulang niya. Sa una lang masaya. Sa una lang sobrang magmahal. Baka matulad siya sa nanay niya. Baka hindi rin siya mahalin hanggang dulo. Lana, kasama sa pagmamahal ang pagtanggap. Hindi mo kailangang iwan para maabot mo ang pangarap mo. Napapikit siya.
Gusto niyang maniwala, gusto niyang kumapit. Pero may mga takot siyang hindi kayang takpan ng pangunawa. Hindi kita kayang dalhin habang may takot pa ako sa puso. Hindi yun patas. At hindi ko gustong dumating sa point na sisisihin kita dahil pinili kita over myself. Bulong niya. Kailangan ko to, Miko. Please, maintindihan mo naman sana ako. Nilingon siya ni Miko at doon niya nakita ang pagbitiw. Hindi sa pisikal, kundi ang mabagal at masakit na pagtanggap na hindi na siya mapipilit pa. Kahit pa nga siguro maglumuhod ang lalaki sa harapan niya. Hindi siya sinundan ng lalaki nang bumaba siya mula sa kotse. Hindi siya tinawag, hindi siya pinigilan. Kahit pa nga sa kabilang banda ng utak niya ay gusto niyang gawin yun ang binata. Pero bago pa niya maisara ang pinto, ay narinig niya ang tinig nitong halos pabulong. Ngunit sapat na upang tumatak sa kanya. Alam mo ba kung ano masakit, Lana? Hindi yung iiwan mo ko, kundi hindi mo man lang sinubukang ipaglaban ako. Tayo. Naipakita ko naman sa'yo na totoong pagmamahal ko. Pero kulang pa rin pala yun para manatili ka sa tabi ko. Tumulo na ang luha ni Lana habang patras siya naglakad palayo sa kotse. Isang lakad na para bang bawat hakbang niya ay pinupunit pa unti-unti ang puso niya. Ngunit kahit masakit, hindi siya lumingon. At sa gabing yon, sa gitna ng malamig na hangin, sa ilalim ng katahimikan ng mga bituin, sinimulan niya ang isang buhay na hindi niya akalaing maglalaman ng ganoong kalalim na pagsisisi. Isang araw ay bigla na lang sumulpot sa apartment at tinutuluyan nila na sa Tagaytay ang isang babaeng hindi niya maaaring makalimutan. Naging close din naman kasi talaga silang dalawa, lalo pa nga't nag-iisang pinsan lang ito ni Miko. 2 taon na rin mula nung maghiwalay sila ng lalaki. Hay Ate Lana, kumusta ka na? Mabuti nabutan po kita ngayon. Nung isang araw pa kasi kitang hinahanting dito sa Tagaytay eh. Punong-puno ng kasiglahan na wika ni Camille. May kasama pang ang pagyakap. Nang kumalas naman ito, ay mabilis itong pinakilala sa kanyang lalaking kasama nito na hindi niya napansin kanina. Si Hari nga pala, Ate Lana, my soon-to-be husband. Aren't we perfect with each other, ate? Inilahad ni Hari ang kamay sa kanya na agad niyang tinanggap. Kahit pang litong-lito siya kung anong ginagawa ng mga ito roon. Wala nang dahilan pa para magkaroon siya ng ugnayan sa babae dahil matagal na silang tapos ng Kuya Miko nito. Okay, Ate Lana, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kasi namin ni Hari na ikaw ang mag-cater sa kasal namin. It will be on December 17, so save the date, ate, okay? May inilahad ditong invitation card sa kanya. Magsasalita na sana siya nang muling magsalita si Camille. Magtatampo talaga ako, ate, kung hindi mo mapagbibigyan ang hiling ko. I really wanted you to be on my wedding proper, but I know that it would be awkward between you and Kuya Miko. Kaya sa reception na lang po kita inaaya. Nagka-problem din sa caterer namin talaga kaya wala ka ng choice kundi ang tulungan ako. Ay, naputol ang sasabihin niya sana. Please, Ate Lana, huwag mo sanang tanggihan ang pakiusap ko. Nakangusong sambit ng dalaga. Isang malalim na hininga na muna ang binitawan ni Lana bago tumango. Ay, o sige. Ano pa nga bang magagawa ko? If that would make you happy then, tatanggapin ko. I would love to be your caterer. Ano man gusto niyo may serve ko sa wedding niyo? Kung gusto niyo, mag-set tayo ng date para sa isang meeting. Nakangiting sambit niya rito. Nakapagtayo na siya ng sariling cafe sa Tagaytay pero hindi pa yun bukas. Inaasikaso niya pa lang ang soft opening. Ganoon pa man ay nagka-catering business na rin siya bago nag-decide na magtayo na ng cafe. Doon niya ibinuhos ang lahat ng oras at atensyon niya. Nagbunga naman ang pagpili niya sa sarili niya. Hindi na po kailangan pa, ate. Alam kong kahit anong iserve niyo sa wedding ko, malamang ay masasarap ang lahat ng yon. I just want you to be there, Ate Lana. So don't let me down, okay? Isang ngiti ang iginawa ni Lana sa dalaga. May halong assurance yon na hindi niya ito bibiguin. Nagyakapan na muna sila bago tuluyan nagpaalam ang dalawa sa kanya. Ilang araw ang lumipas pero parang ngayon lang nag-sink in kay Lana ang nagawang desisyon. Tama nga ba talagang pagpayag niya? Napatingin siya sa veranda, sa spot kung saan ilaw lang ang nakabukas at malamig na simoy ng hangin ang umiihip.
Ang December breeze ay parang paalala. Hindi lang ng taglamig, kundi ng isang panahong hindi niya mabura. Binalikan niya naging text niya sa supplier para alamin ang eksaktong petsa ng kasal. Ngunit para lang siya nanlumo. Bakit ba nawaglit sa isipan niya kung ano ang meron sa petsang yun? December 17, Saturday. Parang kahapon lang din yun. December 17, 2 taon na nakakalipas. Nang umalis siya sa buhay ni Miko. Ngayon, sa parehong araw ay mukhang magtatagpong muli ang landas nila. At habang nilalabanan niyang kabang hindi niya maipaliwanag, isang tanong lang ang paulit-ulit sa isip niya. May karapatan pa ba akong magpakita sa kanya? Hindi man sigurado sila na kung tama bang kanyang gagawin ay pumayag siya. Dahil alam niya, may parte sa kanyang pagkatao na gusto muling makita si Miko. Hindi lang dahil sa pakiusap ni Camille. Naputol nga ang pagbumuni-muni niya nang tumunog ang cellphone niya. Message yon mula sa supplier. Ma'am, confirm ko lang po kung tuloy po ang pag-supply namin ng mga ingredient na kailangan mo for Vergara Yamba wedding next week. Na-text ko na to sa inyo ng isang araw pero hindi naman po ako nakatanggap ng reply. Basa niya sa mensahe. Napatingin siya sa screen. Tumibok ang puso niya na mas mabilis kaysa sa normal. Vergara. Nakita na naman niya ang apelyidong yon. Isang pangalan din ang pumasok sa kanyang isipan. At iisang tao na pilit niyang iniiwasan. Hindi sa paningin, kundi sa alaala. Yes, tuloy pa rin yun. So make sure everything will be set on that day, okay? Ayoko mapahiya sa taong ikakasal. Her wedding should be perfect. Matapos niya may send ng kanyang reply ay hindi naman nagtagal ay sumagot din ang supplier. Yes, ma'am. Sisiguraduhin namin na hindi kayo mabibigo sa amin. Hindi rin namin hahayaan na mapahiya kayo. Hindi na siya sumagot pa. Pinatay na lang niya ang kanyang phone at muling tumitig sa magandang tanawin. Mabango ang paligid ng cafe. Amoy bagong giling na kape, cinnamon buns na kinuha pa niya mula sa supplier sa Sagada, at hints ng vanilla na favorite scent niya tuwing taglamig. Dapat ay masaya siya. Dapat ay kontento na siya sa kung ano man ang narating niya ngayon. Habang pinagmamasdan niya mga taong abala sa pag-aayos para sa soft opening ng cafe, ay nararamdaman niya pa rin na may kulang. May espasyong hindi kayang punan ng kahit gaano karaming success o checklist na natupad. Ma'am Lana, ipapatanggal na po ba yung hanging lights dito sa may veranda o stay na lang? Nag-angat siya ng tingin sa event coordinator na si Carmen. Hinar niya ito para hindi siya mahirapan na mag-isip pa kung ano pa nga ba dapat niyang ilagay ng mga dekorasyon sa kanyang cafe. Stay. I like the warmth it gives. Sagot niya sabay ngiti. Kahit pakiramdam niya giniginaw pa rin siya sa kaloob-looban. Tahimik niyang nilibot ang cafe. Isa-isa niyang tinignan ang mga silyang may nakapatong pang throw blankets, ang menu board na sinulatan niya mismo ng chalk, at ang paborito niyang spot sa may bintana kung saan tanaw ang bundok. Perfect view para sa morning brew. Doon siya naupo. Ngunit ilang segundo pa lamang ay lumilipas ay parang may mga alaala na ngang humihilas sa kanya. Alaalang pilit man niyang iniwasan ay hindi pa rin niya magawa lalo na kung siya'y nangungulila. Ito yung gusto mong cafe, di ba? Tanong noon ni Miko habang magkaakbay sila naglalakad sa Baguio. Yung may view, may tahimik na musika, may amoy ng cinnamon sa hangin. At may taong magtitimpi sa timpla ng aking kape. Biro ni Lana noon sabay tawa. Tumawa rin si Miko. Ako na yon, life partner at barista mo. Napangiti si Lana habang nakapikit. Ngunit mabilis din yung napalitan ng lungkot. You were supposed to be here, Miko. Hindi dapat siya nangungulila. Hindi dapat siya nalulungkot. Siya naman ang dahilan kung bakit mag-isa siya ngayon. Napangunahan kasi talaga siya ng takot na baka ang pagmamahal na iyon, kahit gaano kasarap, ay maging dahilan ng pagkabasag niya. Gaya na nangyari sa kanyang ama at ina. Nagsimula sa pagmamahal, pero natapos sa samaan ng loob, sa sigawan, sa hiwalayan. Pinili niya lang kung ano ang sa tingin niyang makabubuti sa kanyang sarili. Pinili niyang pangarap kaysa malunod sa pag-ibig na sa tingin niya ay makasira sa kanya.
Pero bakit parang habang palapit siya sa lahat ng gusto niya, ay lalo rin siya nilalamon ng pangungulila? Ma'am Lana, may gusto pa ba kayong ipapadagdag? Mga ilaw na sa tingin niyo ibabagay sa ambience? Naputol ang pagmumuni-muni niya dahil kay Carmen. Sinipat na muna niya ang kabuuan ng cafe at wala na siya makita pa na mali doon. Kontento na siya sa kanya nakikita. Kaya naman sinabi niyang ayos na yon at maaari nang umalis sa mga ito upang makapagpahinga. Wala pa nga sana siyang balak na umalis kahit pa nga kailangan niyang gumising na maaga bukas para sa soft opening. Parang gusto na niyang magkuta roon pero kailangan niya rin ng pahinga dahil paniguradong mapapagod siya bukas. At iyon na nga ang nangyari kinabukasan. Naging abala ang lahat ng hinarin niya para sa kanyang cafe. Hindi niya lubos inakalang dudumugin ang soft opening. Tunay nga talagang kasabihan na coffee is life. Talagang kape ang bumubuhay sa mga tao. At tila rin naging spot ng ilan ng reading corner na isinama niya. Naisip niya kasing perfect yun sa isang cafe, lalo pa nga kung book lover plus coffee lover ang isang customer. Naku ma'am, mukhang kailangan na po natin magsara. Mukhang hindi na po kasi abutin hanggang mamayang gabi ang mga stock natin. Ang ibang flavor nga po ay na out of stock na. Sabi rin po ni Chef Karen, ang ilang pastry natin hindi na magagawa pa dahil ubos ng ingredients. Abiso ni Monisa, ang kanyang assistant. Saglit na natigil sila na sa pag-punch ng order at mabilis na sinabi kay Moniza ang dapat itong gawin. Kung ganon, kailangan na talaga nating sabihin na hindi na tayo tatanggapan ng panibagong customer. Sige, sabihin mo si Jorge para ma-inform na rin ang iba pang nakapila. Nang i-anunsyo na nga sa lahat ang impormasyon ay marami ang nagpahayag ng pagkadismaya. Ang ilan ay nagsabi pa na hindi man lang daw nila natikman ang ini-offer ng cafe, ang iba naman ay nagpahayag na babalik na lang sila sa susunod na pagbubukas at sana ay maging swerte na. Sila na naman ay taos-pusong humingi ng pasensya sa lahat. Naku, pasensya na po talaga kayo. Hindi ko rin kasi talaga inaasahan na dadagsay ng soft opening namin. Kaya naman hindi kami masyadong nakapaghanda. Lalo pa nga't hindi lang naman kami ang coffee shop dito sa Tagaytay. Hayaan niyo po, sa susunod ay sisiguraduhin ko talagang lahat ng magiging customer namin ay ma-entertain namin. Maraming salamat po sa naging suporta niyo. Sinabayan niya ng sinserong ngiti ang paghingi niya ng pasensya. At nang matapos na nga mahabang araw na yon, magkahalong saya at pagod ang naramdaman niya. Natutuwa siya dahil naging successful ang soft opening nila sa Cafe Hinahon. Mukhang bumagay din ang tagline na naisip niya, o mas tamang sabihin na suwestyon noon ni Miko. Pahinga ka muna, rito sa Hinahon. Napailing-iling na lang siya. Sinaway ang kanyang utak na itigil ng pagbabalik tanaw sa nakaraan. Siya ang iwan kaya naman dapat na rin niyang iwaksi ang lahat ng alaala na nakaraan. Samantala ay napatulala si Miko Vergara, 33 anyos at kasalukuyang pumalit na sa legacy ng kanyang ama na si Antonio Vergara sa kanilang Vergara Food Court sa isang post. Ang link ng post ay isinendang mag-iisa at nakababatang pinsan niya na si Camille. 8 taon ang agwat ng kanilang edad, ngunit hindi yun naging hadlang para hindi sila maging sanggang dikit lalo pa nung kabataan nila. Ang nilalaman ng post ay ang pangarap na coffee shop ni Lana, ang kanyang ex-girlfriend. 2 taon na ang nakalilipas. Ang sabi pa sa caption, successful ang naging soft opening ng Cafe Hinahon. Kung hindi siguro tayo naghiwalay, isa siguro ako sa mga taong pumapalakpak sa likod mo. O mas tamang sabihin na, literal na, nasa likod mo talaga ako. Masaya at proud na proud sa success mo. Hinaplos ni Miko ang screen ng kanyang phone kung saan makikita naman ang half-body image ni Lana. Nakangiti ito habang nakikita sa background ng mga tao at ang signage. Naka-cursive ang pangalan ng coffee shop at nang i-zoom niya ang picture, nadagdagan ng lungkot na nararamdaman niya. Wow, the tagline that I suggested wasn't replaced. I must be happy, right? O baka wala ka na rin naisip na iba kaya mas minabuting mo na lang na gamitin ang suggestion ko. Mahinang kineltokan niya noo. Hindi na dapat siya bumabalik sa nakaraan. Masaya na siya dapat sa kung anong meron siya ngayon. Umalis na lang siya sa page na yon at tuluyang isinara ang kanyang telepono. Nagpatugtog siya ng acoustic playlist at binaybay na ang daan pa uwi sa kanyang bahay.
Mas mabuti pa yung magpahinga na siya kaysa ubusin ang lakas sa isang bagay na hindi naman na talaga babalik pa. Sa kanyang pagdating sa bahay ay saglit siya napatigil na makita sa sasakyan ng kanyang pinsan sa driveway. Napaisip tuloy siya kung anong sadya nito sa mga oras na yon. Ah, sir, mabuti naman po at andito na kayo. Sina Ma'am Camille at Sir Harry po pala nasa kusina. Ilang minuto na po sila naghihintay sa inyo. Pagbabalita ng isa sa mga kasambahay. Nagpasalamat siya rito at ibinigay ang dala niyang bag. Dumiretso siya sa kusina at doon nga'y naabutan niya ang malapit-lapit ng maging mag-asawa. Bumese siya kay Camille habang nakipag-fist bump naman kay Harry. What brings you here, Cami? Ate naman ako sa kasal niyo ah. Nakapag-fitting na rin ako kaya ano pa bang hindi ko nagawa para personal niyo akong bisitahin na. Sabi niya sa kanyang pinsan. Ngumiti na matamis si Camille sa kanya at bahagya siyang kiniliti sa tagiliran. Nakita mo pa bang pinasa kong link, kuya? Ay, natupad na ni Ate Lana ang gusto niya, oh. Naku, Han, ikaw talaga. Huwag mo na asarin pa si Kuya Miko. Hindi bangat may alyana na siya. Pero bakit ganun, Kuya Miko? Katunog ni Ate Lana ang pangalan ng bago mo. Matutuwa na sana si Miko na ipinagtatanggol siya ni Harry. Yun naman pala ay aasarin din siya. Tigilan niyo nga akong dalawa. Pag umpugin ko kaya mga ulo niyo, ano? Kung wala naman kayong matinong agenda rito, mabuti pa yung magsilayas na kayo sa pamamahay ko. I'm so tired. Leave me now so I can rest. Taboy niya sa magkasintahan. Ang grumpy mo naman, Kuya Miko. No naman lagi ka masaya pero ngayon, lagi ka nalang masungit. Alam mo ba, ang dami kong naririnig na reklamo sa mga employee mo. You're not the same Miko they've known before. Malungkot asad ang pinsan niya. Magreklamo sila hanggat gusto nila kami. Kung gusto nga nilang mag-resign, ay go. Hindi ko kailangan ng empleyadong walang magandang iambag sa VFC. Seryosong pahayag naman niya. Hay nako, umalis na nga lang tayo rito, Han. Mukhang masungat na Kuya Miko lang ang meron tayo ngayon. Magkita na lang tayo, kuya, sa wedding ko, okay? Talagang hindi kita kakausapin hanggang mamatay ako kung wala ka ron. Anyways, I wanted to inform you that Ate Lana will be the caterer for the reception, so there will be a chance that you'll finally meet her again. Tinapik ni Camille ang balikat niya bago ito tuluyang umalis kasama ang mapapangasawa. Narinig pa niya nagpaalam si Harry pero naistatwa siya sa kinatatayuan dahil sa inisinawalat ng pinsan. Naiwan siya sa kusinang nakatulala ng ilang minuto. She will be there. What will happen if we'll cross paths again? Magiging masaya ba ako? Magagalit ba ako? Hindi ko alam. Naiiling niyang sabi. Naglakad si Miko palis ng kusina at nagtungo sa garden ng bahay niya. Pag-upo niya roon ay nilanghap niya ang simoy ng gabi. Malamig ang hangin dalag simula ng Disyembre. Sa mismong petsa ng kasal ni Camille at Harry ay second anniversary ng breakup nila ni Lana. Tama ka na, Miko. Mali ang ginagawa mong pag-iisip kay Lana. Micro-cheating na matatawag yun. Hindi na siya dapat ang nasa isip mo. Si Aliana na dapat dahil siya ng girlfriend mo ngayon. Siya na dapat ang pinoprotektahan mo ngayon. Bulong niya sa kanyang sarili. Bahagya pa nga niyang sinabunutan ng buhok. Nasa ganung ayos siya nang biglang magring ang phone niyang nasa kanyang bulsa. Mabilis niyang kinuha yon at saglit na natigilan na makita ang pangalan na nasa screen. Aliana. Hi, Coco. How's your day? Did you miss me? Hayaan mo, bago naman ang kasal ni Camille, makakasama mo na ulit ako. Naipon na mga kwento ko, Coco, kaya pakinggan mo lahat yun, okay? Maririnig sa tono ng boses nito ang sigla at excitement, na para bang hindi na ito makapaghintay na sa pag-uwi. Isa kasing model si Aliana at ngayon ngay may trabaho ito sa isang fashion show sa Dubai. Dapat talaga ikasama si Miko pero nagkaroon ng maliit na problema sa isa sa mga planta nila kaya naman hindi na siya nakasama pa. Oh, I really miss you, Coco. I miss everything about you. Parang gusto ko na lang talagang tumakas dito sa Dubai at umuwi dyan sa Pilipinas. Pagpapatuloy pa rin sa pagsasalita ni Aliana. Coco, nakikinig ka ba sa akin? Bakit parang tahimik mo yata? Are you sick? Don't worry about me, Ali. Ayos lang ako. Pagod lang talaga dahil kakauwi ko lang. In-entertain ko pa saglit si Camille kasamang fiancé niya, pero umuwi na rin naman sila agad. Hay nako, hindi mo yata inalagaan ang sarili mo eh. Hindi ba lagi kong sinasabi sa'yo na huwag mo kalimutan na uminom ng tubig? Dapat lagi kang hydrated para magandang daloy ng fluid sa katawan mo.
Naging alananay na bigla ang babae. Ganoon naman talaga ito sa kanya. At nasanay na lang siya lalo pangat mag-iisang taon na rin naman ang relasyon nila. Nakilala ni Miko si Aliana sa isa sa mga party ng kanilang kumpanya. Sa umpisa ay casual lang silang dalawa hanggang sa nagpahayag ng damdamin si Aliana. At dahil gusto na rin talaga makamove on ni Miko, ay sinubukan niya na makapag-date sa dalaga. Public figure man si Aliana ay hindi naman ito masyadong isinasa publiko ang relasyon nila. Ayon na rin kasi talaga yon sa kagustuhan niya. Lalo pangat kung minsan ay kaliwat kanan ng interviews ng dalaga. Thank you, Yana. Pero wag mo na ako masyadong alalahanin pa. Kaya ko naman sarili ko. Ikaw dapat na mas mag-alala para sa sarili mo. Alaga mo sarili mo, okay? Ibababa ko ng tawag. Tinadalaw na rin kasi ako ng antok. Magkita na lang tayo pagbalik mo dito. Bye. Paalam niya. Okay, bye. Bye, Coco. Love you. Hindi naman sinagot ni Miko ang pahayag na yon. Basta na lang kasi niyang pinatay ang tawag. Pumanhik na siya sa kwarto niya para makapagpahinga. Kailangan niya makapag-freshen up para ang utak niya ay bumalik ulit sa tamang pag-iisip. Ngunit tatapos na siya sa pagligo at pagbibihis ng simpleng sandal shorts, ay hindi pa rin siya madalaw ng antok. Ilang pagbaling-baling nang pinagagawan niya sa malambot niyang kama, hindi pa rin niya magawang makatulog. Bigla tuloy may alaalang pumasok sa isip niya. Love, gising ka pala? Akala ko natutulog ka na. Sorry, ngayon lang ako natapos sa pinapagawang activity ng prof ko. Gulat na wika ni Lana na makitang mulat na mulat pa ang mga mata niya pagpasok nito sa kwarto ng tinutuluyan niyang apartment. Kapag ganong late na ito nakakauwi ay doon niya ito pinapadiretso dahil mas malapit iyon sa campus nito. Isa pa ay madalas na wala itong kasama sa bahay. Iniumang ni Miko ang kanyang mga balikat. Nagpapahiwatig na gusto niyang mayakap siya ni Lana. Nag-alapapi pa nga siya dahil sa pagpout na ginawa. Ay, gusto mo lang pala ng yakap ko, love. Ikaw talaga. Halika nga ng baby damulag ko na yan. Ang laking tao pero napakapabebe naman. Malambing naman na sa Adilana. Hinehele-hele at kinantahan pa siya ng lalabay ng nobya at hindi nga naglaon ay lumalalim na ang kanyang pagtulog. At sa ganoong pagkakataon na hindi makatulog si Miko, nanunumbalik sa alaalan niya mga sandaling yon na kasama si Lana. Sa loob ng mag-aapat na taon ng relasyon nilang dalawa, siniguro niyang magiging masaya lang sa piling niya si Lana. Siniguro niya na hindi makakaramdam ng pagkukulang ang dalaga, ngunit kahit ano palang ginawa niya, hindi pa rin naging sapat dahil hindi habang buhay nananatili sila na sa kanyang tabi. Sinubukan ko naman, Lana eh. Sinubukan ko naman maging sapat sa'yo. Iparamdam na kahit kailan, hindi tayo matutulad sa mga magulang mo. Pero bakit naiwan pa rin ako? Ipinikit muli ni Miko ang mga mata, huminga ng malalim at ibinugayo na marahas. Nagbilang na lamang siya ng mga tupa. Natagalan man, ngunit nakatulog pa rin naman siya kinalaunan. Isang araw bago dumating ang araw ng kasal ni Camille, ay dumating ang nobya niyang si Aliana. Sinurprise siya nito sa opisina. Gulat na gulat siya na makita ito, kahit pa alam naman niyang sa araw na yon babalikan dalaga. Mahigpit na yumakap si Aliana sa kanya. Oh gosh, Coco! Sobrang namiss talaga kita. At tignan mo ang sarili mo. Bakit parang nangangayayat ka yata? Hindi ka ba kumakain? Hinabilinan kita bago ako umalis na hindi ka dapat nagpapagutom, di ba? Yan don't overreact. Ayos lang ako. Sadyang marami lang talaga akong ginagawa kaya ako minsan nakakalimutan kong kumain. Bukas sa biyahe mo, hindi ka ba nagkaroon ng jet lag? Maybe you just take a rest. Aten pa tayo sa kasal ni Camille, remember? Ano ka ba, Coco? Hindi ko naman nakalimutan yun, oh. Kaya nga ako nagpakita sa'yo agad at naisip kong may kwarto naman sa loob ng opisina mo kaya dito na lang ako matutulog para makaregain agad ako ng energy. So, matutulog na lang muna ako while you work, okay? Love you! At matulog siyang hinalikan ni Aliana sa kaliwang pisngi. Kukontrapasa ni siya kaso nga lang mabilis naman nakapasok sa loob ng kwarto si Aliana kaya hinayaan na lang nga niya ang dalaga sa gusto nito. Inabala na lang niya ang sarili sa pagpirma at pagbabasa ng mga papeles. Dumating ang oras ng tanghalian. Pumasok ang sekretarya niyang si Jeline at may ibinigay na pagkain sa kanya. Sinabihan po ako kanina ni Ma'am Aliana na bilhan po kayo ng pagkain, Sir Miko.
Hindi na po kita tinanong kung anong gusto niyo dahil alam ko naman pong ang sasabihin niyo sa akin ay kahit ano. Enjoy your lunch, sir. Salamat, Jeline. Mukha namang masarap ang ampalaya, kaya huwag kang mag-alala dahil kakainin ko yan. At hayaan mo na lang talaga si Aliana sa kung anong gusto niyang iutos sa'yo. Ay siya nga pala, Jeline. Alam mo bang, cafe hinahon? Usisa niya sa babae. Saglit na napaisip ang sekretarya niya bago siya nito sinagot. Alin yan, sir? Yung bagong bukas na coffee shop sa Tagaytay? Yung bagong kinahumalingan ngayon ng spot ng mga coffee lover? Oo, yun nga. Nag-crave kasi ako bigla sa salted caramel mocha. Pakitignan nga kung nagde-deliver sila para makapag-order ka, okay? Pakikisuyo pa ni Miko. Sige po, sir. Kaya lang hindi ba't parang ang layo naman nun para mag-deliver? But anyway, balikan na lang kita kung bukas sila ngayon. Umalis na nga ito sa opisina. Hindi naman nagtagal ay bumalik din ito agad. Sayang, sir. Hindi po sila open ngayon at bukas. Gusto niyo po ba sa iba na lang ako umorder ng gusto niyong kape? Mabilis namang umiling si Miko. It's okay, Jeline. Sa ibang araw na lang siguro tayo umorder niyan. Bumalik ka na lang sa cubicle mo at ituloy ko kung ano man ang ginagawa mo. Thank you. Hindi naman talaga siya nag-crave sa kape. Gusto niya lang subukan kung ano ang lasa niyon sa cafe hinahon. Nag-mental note siyang pupuntahan niya ang coffee shop sa ibang araw. A part of him wanted to feel the ambience of the place. Sinungaling ka talaga, Miko. Hindi naman talaga kape ang habol mo ron. O hindi ang may-ari ng kape hinahon. Pangungontra ng isang parte ng utak niya. Sa gusto ko lang naman na malaman eh. Wala naman akong binabalak na iba. Sabi naman ng kabilang bahagi ng utak niya. Ganito ba talaga nangyayari sa isang taong muling makikita ang kanyang ex makalipas ng 2 taon? Mukhang kailangan niya magpunta sa psychiatrist dahil kung hindi ay tuluyan na siyang mababaliw. Hindi, Miko. Magpakatatag ka. Hindi ka dapat bumibigay dahil sa kaalaman na makikita mong muli sila na siya nang iwan. Siya na nakit sa'yo. Kaya hindi ka na dapat naapektuhan sa kanya. Sabi naman ng isang parte ng isip niya, ay talagang masisiraan siya ng bait. Napahinga siya ng malalim saka nag-focus na lang sa kanyang trabaho. Preparado ng lahat ng kailangan ni Lana sa araw na yon. Ang araw ng kasal ni na Camille at Harry. Mas maagi siyang pumunta sa reception kaysa sa napagkasundo ang oras. Lahat ng mga tao niya sa coffee shop ay talagang binitbit niya rin. Kaya naman ang cafe hinahon ay 2 araw na sarado simula kahapon. Pinagpahinga niya kasi ang lahat para sa araw na yon. Chef Roy, is everything okay? Wala bang kulang na ingredients o ano pa man? May pag-alalang tanong niya sa isa sa kanyang chef. Ma'am Lana, kumalma ka. Huwag ka masyadong mataranta dahil wala namang problema. Don't worry, we got your back. Pagbibigay naman ng assurance sa adi Chef Roy sa kanya. Nag-aalala lang talaga siya dahil ayaw niya mag-disappoint sa kanya si Camille. Importante ang araw na yon para sa minsan niya naging matalik na kaibigan, kaya naman dapat lang na maging smooth sailing ang lahat. Naging maayos naman ang lahat na ipinagpasalamat niya, hanggang sa nagpaalam siya na sasaglit lang sa simbahan. Sa naisip niya na baka makikita ulit sila ni Miko, ay nakaramdam siya ng kaba. Subalit naroon pa rin naman ang pagkasabik na makita niya ulit ang binata. Aminado naman kasi niya na mahal pa niya ito hanggang ngayon. Ngunit parang ang bilis ding nabasag ang kanyang puso. Pagkarating niya roon ay isang pinakamasakit na eksena ang nakita niya. Nakita niyang paghalik ng isang babae sa pisngi ng dati niyang nobyo. Hindi na siya nagtagal pa doon at bumalik na sa reception. Hindi nagtagal ay nagsidatingan na mga bisita at ang bagong kasal. Inabala na lamang nila ng sarili sa pagtatrabaho. Gusto niya sanang umiwas muna pero kailangan niyang batiin ang mga ito. Congrats Camille and Harry! Best wishes sa inyong dalawa! Nakangiting bati niya sa bagong kasal. Nakipagbeso-beso pa siya. Thanks Ate Lana, hindi kita nakita sa simbahan. Talagang dito ka lang nagstay sa reception. Ani Camille. Nagpunta ako pero saglit lang. Bumalik din ako rito, Camille. Nagkita na ba kayo ni Kuya Miko? Ayun si Kuya oh. Saan nito? Mabilis nang humiwalay sa asawa at basta na lamang hinilang pinsan. Bumilis ang tibok ng puso ni Lana, lalo na nang makalapit ang ex-boyfriend niya kasama ang babaeng nakita niya kanina. Naghinang ang kanilang mga mata. Wala ni isa sa kanilang pumutol sa titigan na yon, na para bang nakakaintindihan sila.
Kung wala lang tumikim ay hindi sila mag-iiwas ng tingin. Hay Lana, long time no see. Bati sa kanya ng binata. Sa wakas ay muli niyang narinig ang boses nito. Pero parang gusto niya ring maiyak. Hello, Miko. Yes, it's been a while. Casual na sabi niya rin. Nagpapasalamat siya na hindi nabasag ang kanyang boses. Kumusta? Muling tanong nito sa kanya. Okay lang, ikaw. Balik na tanong ni Lana. Siya ang caterer, Coco? Sabad ng babaeng kasama ni Miko. Yes, si Lana Ramos. Sagot ang binata sa girlfriend nito. Hello, Miss Lana. Ako si Aliana. Girlfriend ako ni Miko. I heard na magkaibigan kayo ni Camille. Kayo rin ba ng boyfriend ko? Kapag kami naman ang ikakasal ni Coco, kukunin din namin ang serbisyo mo, ha? Yes. Nice meeting you, Miss Aliana. Oo naman. Pwedeng-pwede. Sige ha. Iwan ko na muna kayo rito. Baka kailangan ako ng mga staff ko. Congrats ulit sa inyo, Camille, Harry. Muling bati niya sa mga ito at tuluyan na siya tumalikod. Sa halip na lumapit sa mga staff niya, ay dumiretso siya sa comfort room. Doon tuluyang bumuhos sa mga luha niya. Masakit nga talagang malaman ng katotohanan na may iba ng minamahal na lalaking mahal niya. Na noon ay siya lang naman ang babae sa buhay nito. Tunay nga talaga na nasa huli ang pagsisisi. Inayos na muna nila na ang sarili niya. Naglagay siya ng concealer upang matakpan ang pamamaga ng kanyang mga mata. Sa pagbalik niya ay nag-iisa na lang ang binata at hindi na niya nakita pa ang girlfriend nito. Pagkatapos ng event ay diretso na sa airport ang bago mag-asawa. May flight ang mga ito para sa honeymoon. Tinignan na muna nila ng mga staff niya na nagsisimula na ring maglinis. Double done, guys! Aniya sa mga ito. May sasabihin pa sana siya kaya lang ay may tumawag sa pangalan niya. Bigla ay bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig ang boses ni Miko. Dahan-dahan siyang lumingon dito. May kailangan ka ba? Tanong niya. Ano kasi, pinasuyo na sa akin ng pinsan ko. Yung bank account number mo lang ang kailangan ko, Lana. Para maibigay yung full payment sa service niyo. Ibinigay pa nito ang cellphone na hawak na agad naman niyang kinuha. Sige, wait lang. Aniya, sa kanya ibinigay ang account number niya. Pagkatapos noon ay binalik niya rin ulit ang cellphone nito. Maya-maya lang ay tumunog ang telepono niya. Alam niyang na-transfer na nito ang pera sa bank account niya. Pero bakit kaya nananatili pa rin sa harapan niya ang binata? Uwi ka ba sa Tagaytay, Lana? I heard from my cousin na naroon ang bagong bukas sa cafe mo. Panimula nito. Oo, kailangan ko rin kasi bumalik doon. Naputol ang pangungusap niya na magsalita ito. Kaya mo pa bang umuwi sa Tagaytay ngayon? Malapit na rin gumabi. Anito. Dahilan para manlambot ang mga binti niya. Concern na concern pa rin sa kanya si Miko. Ayos lang. Thanks sa concern. May kasabay naman ako. Sige maghahanda pa ako para makauwi na. Paalam niya. Magsasalita pa sana ito nang tumalikod na agad siya. Sa kabilang banda ay tinanaw na lamang ni Miko ang papalayong figura ng dati niyang kasintahan. Ewan niya ba sa sarili niya kung bakit iyon ang naging tanong niya. 4 na taong nagtagal ang relasyon nila. Natural na concern pa rin siya kay Lana. Hindi niya lang mapigilan ng mapatingin dito nung abala ito sa pag-aasikaso. Kung hindi lang siya namamalik mata kanina, ay parang nakita niya ito kanina sa simbahan. Hindi siya sigurado dahil nawala rin ito agad. Nararamdaman pa rin niya ang pamilyar na tibok ng puso niya sa tuwing nakikita niya ito. Parang hanggang ngayon nga ay mahal pa rin niya ang dalaga. Kahit hindi na niya pwedeng maramdaman pa yon. May girlfriend na siya at dapat si Aliana lang ang iisipin niya. Napapidlag siya nang tumunog ang telepono niya. Si Aliana ang caller, na kanina ay nagpaalam na umalis at may emergency daw. Coco? Bunga dito mula sa kabilang linya. Baka sa boses ng babae ang lungkot. What happened, Aliana? Bakit ganyan ang boses mo? Nag-aalala na niyang tanong. Coco, sorry. I think kailangan ko na namang umalis ng bansa. I have a project in Switzerland, Miko. And what now, Aliana? Alam kong ayaw mo sa long-distance relationship, Coco. Mahal kita. Mahal ko rin ang trabaho ko. But I think sa ngayon,
Napatingin si Miko kay Lana na palabas na ng venue. What is Italiana? Sabihin mo na lang ang gusto mo sabihin sa akin. Anya saka nagmamadaling lumabas para sumunod sa ex-girlfriend. Lana, is your ex-girlfriend right? Napahinto siya sa paglalakad. Hindi niya akalain na malalaman iyon ang nobya niya. Alam kong hanggang ngayon, siya pa rin ang tinitibok ng puso mo, Miko. Go after her. Dahil ako, hindi ko pa kayang iwan ng passion ko. Sa tingin ko nga, hindi pa ako handa para mag-settle down. Masasaktan lang kita kung hindi ko gagawin to. Aliana. Sambit niya sa pangalan nito. Sige na, Miko. Sundin mo na lang ang sinasabi ko. Ayokong saktan ka. Mas magiging panatag ako kapag sinunod mo ko. I think, mahal ka pa rin naman ni Lana. Mas gusto kong makita ka na masaya sa piling na totoong mahal mo, Miko. Mag-usap na lang tayo next time para sa closure nating dalawa. Pinatayan na siya nito ng tawag bago pa man siya makapagsalita. Akala niya ay hindi na niya maabutan pa si Lana. Nasa parking space na ito at mukhang may problema. Lana, tawag niya sa dalaga na napaigtad pa ito sa gulat. Sorry, nagulat kita. Okay lang, bakit pala? Tanong nito sa kanya. Tumingin pa siya sa puting sasakyan nito. Ano nangyari? May problema ba? Yung sasakyan ko, nakapagtataka lang na na-flat ang parehong gulong ng sasakyan ko. Tugon nito na halatang nahihiya pa. Tumingin din siya sa tinutukoy nito at tama nga ito. Matatagalan ka kapag pumunta ka pa sa vulcanizing shop, Lana. Tama ka, siguro sasakay na lang ako ng bus patungo sa Tagaytay. Nito. Yung mga staff mo pala, Lana. Wala ba kayong service? Puno na sasakyan eh. Pinauna ko na sila kasi may sasakyan naman ako. Kaya lang, ito naman ang nangyari. Kung gusto mo, iatid na lang kita. Presinta niya. Naku, huwag na. Nakakahiya naman. Baka magalit yung girlfriend mo, Miko. Magta-taxi na lang ako patungo sa bus terminal. I insist, Lana. Pwede kitang ihati doon. Abala lang yun sa'yo. Salamat na lang. Tanggi pa rin ito. Kahit sa bus terminal na lang. Giit pa niya. Gusto lang naman talaga niya na ihatid ang dalaga at oo na. Gusto niya ring makasama ito kahit ilang sandali lang. Mapilit ka. Sige, doon na lang, Miko. Napangiti na lamang siya na sa wakas ay pumayag na rin ito. Subalit parang pinapaboran siya ng tadhana dahil wala nang available na biyahe patungo sa Tagaytay. Maaga raw umalis ang bus. Kahit napipilitan ng dalaga ay wala naman itong naging choice pa. Agad na nga silang bumiyahe patungo sa Tagaytay. Ginabi na nga sila sa biyahe bago sila nakarating. Nahihiyang bumaba sila nang mula sa sakyan ni Miko. Bumaba rin ito para lang pagmasdan ang cafe niya. Thanks again, Miko. Kung gusto mo, pumasok ka muna. Tsaka gabi na rin. May hotel. Sumabad agad ang binata bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin. Yang cafe mo, Lana. Diyan ka rin nagstay, di ba? Gusto mo na, may connection na, magiging kwarto mo ang cafe mo. Napakagat na lamang sa labi niya si Lana dahil naalala pa rin ito ang plano niya sa dream cafe niya. Naalala mo pa pala, Miko? Hindi naman ako madaling makalimot, Lana. Akin ang susi. Pwede rin ako magkape, di ba? Nakangiting tanong ng dati niyang nobyo. Wala sa sariling naibigay niya ang susi na agad itong tinanggap. Wait up, Miko! Habol niya sa binata. Nabuksan na nito ang cafe niya. Lumingon pa sa kanya bago naunang pumasok sa loob. Nang makapasok siya, ipinasadahan pa nito ng tingin ang buong cafe. Nakabukas na rin ang mga ilaw. This place is breathtakingly beautiful, Lana. Sambit ang binata at pakiramdam naman niya ay natutunaw ang puso niya. Nakita rin nito ang pinaghirapan niya. Thank you. Sincere na sabi niya rito. Nagtama ang mga mata nila at matamis siya nitong intian. I just wanted to tell you that whatever you've achieved now, I'm proud of you. I hope you don't have any regrets about what happened in the past. Face the present without fear in your heart. Sa sinabi nito ay napaiwas siya ng tingin dahil nangilid ang kanyang mga luha. Maupo ka muna riyan at ipagtitimpla kita ng kape. Paalam niya kay Miko para makaiwas. Nagiging emotional siya kapag kaharap na niya ang ex-boyfriend niya na 100% nang nakamove on mula sa kanya. Nasa second floor na sila at nagkakape. Tahimik lang silang dalawa habang nakatanaw sa pader na gawa sa salamin.
Kahit madilim na ay malinaw pa ring makikita ang mga katabing bahay. Maliwanag pa ring tignan ng mga yon. Miko, pukaw niya sa atensyon ng lalaki. Parang ang lalim ng iniisip nito. Dahan-dahan na lumingon ito sa kanya. Ihatid kita sa labas, may malapit na hotel dito. Wala naman siguro magagalit sa akin kapag dito ako nagpalipas ng gabi, right? Magagalit? As you can see naman na ako lang mag-isa dito sa cafe. Pero baka sa akin may magagalit. And besides, hindi na ito maganda. Napahinga siya ng malalim na sumabad na naman ito. Pwede bang? Dito na lang ako, Lana. Kahit dito lang sa sofa, ayos na ako. Tinatapad na rin kasi akong lumabas eh. And don't worry about Ariana. Hindi naman siya selosa. Pagdadahilan pa nito, parang wala na yata siyang choice. Ayaw naman niyang ipagtabuyan ng lalaki, gayon nagmalasakit itong ihatid siya sa Tagaytay. Alright, malaki naman ang sofa, diyan ka nalang matulog kung gusto mo. Anya saka tumayo. Akma na siya magtutungo sa kanyang silid nang magsalita na naman ito. Saan ka pupunta, Lana? Sa kwarto ko, magpapahinga na kasi ako, pero kukuha na muna ako ng kumot at unan mo. Mahinahon na sagot niya. Hindi ba tayo kakain ng dinner? Matutulog ka na ba agad? Usisa pa nito na ikinahinto niya. Parang bumalik lang sila sa dati. Yun nagiging makulit at demanding sa kanya si Miko. Noong mga panahon na hindi pa sila close. Napakamot siya sa kanyang kilay bago ulit hinarap ang lalaki. Hindi ako sure kung makakapagluto ba ako ng masarap na ulam. Kasi yung laman ng food cabinet ko at saka rep. Hindi niya magawang matapos-tapos ang sasabihin dahil sa kahihiyan. Hanggang sa dinala na lamang niya ito sa maliit niyang kusina. Parang isang inspector ang lalaki na lahat ng mga gamit niya roon ay sinuri nito. Maging ang mga stock niyang pagkain. Bumalik ka sa mga ganitong klaseng pagkain. Cup noodles at puro mga delata. Gulat na tanong nito. Feeling niya tuloy ay tatay niya ito na pinapangaralan na naman siya. Kaya naman pala parang hindi ka man lang tumataba. Hindi masusustansya ang kinakain mo. Hindi naman sa ganoon. Alam mo naman na kabubukas ko lang nitong cafe, yan lang yung stock ko noong lumipat ako. Kung ganon, ganito pa rin ang kinakain mo bago ka lumipat. Anito at naglabas ng cup noodles. Sinenyasan siya nito na umupo sa high stool na agad naman niyang ginawa. Kumuha rin ito ng pitchel ng tubig at 2 disposable cups. Dapat kumain ka na masusustansyang pagkain. Cafe ang business mo, Lana. Hindi naman pwedeng makita ka ng mga customer mo na. Sobrang payat mo. Wala sa sariling napatingin siya sa mga braso niya. Aminado naman siya na payat siya. Pero ganoon pala ka-obvious ang katawan niya. Payat ba talaga ako na sa tingin mo ay kaya na ako liparin ng hangin? Pabirong tanong niya, sinang-ayunan iyon ng lalaki. Nung ako pa nag-aalaga sa'yo, hindi ka ganyan kapayat. Nagbaba ng tingin sila na. Inaamin niya na medyo napabayaan niya nga ang sarili niya. Habang nag-move on nga siya, ay focus siya sa trabaho niya. Nag-start siya ng catering business para makabili ng property sa Tagaytay kung saan nakatayo ngayon ang apartment at cafe niya. Anyway, hindi ba kayo nakikita ng parents mo? Pagbabago nito ng topic, nag-angat siya ng tingin dito at umiling. Wala naman akong dahilan pa para i-meet sila Miko. Kaya nga napunta ako rito sa Tagaytay. Sa lugar na to, nahanap ko ang sarili ko. Sa nakalipas na 2 taon, naging masaya naman ako sa pananatili rito. Sa bagay, tama ka. Ito ang gusto mo. Mukhang masaya ka naman. Pero Lana, hindi ka ba nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki? Napaupo siya ng tuwid. Luto na ba yan? Parang gusto ko nang kumain agad. Pagbabago niya. Ayaw niyang pag-usapan ng tungkol doon. Baka makahalata ng lalaki na hindi pa siya nakamove on dahil hindi na siya nagkaroon pa ng bagong boyfriend pagkatapos ng breakup nila. 5 minutes pa, Lana. Hindi pa sinagot ang tanong ko. Git pa nito kahit iniiwasan na niya ang topic nila. Hindi kasi ako komportabling pag-usapan ng tungkol doon, Miko. Pareho naman tayong masaya sa kanya-kanya nating buhay, so... Paano kung sabihin ko sa'yo na hindi ako masaya? Ha? Anong ibig mong sabihin? Gulat niyang tugon sa binata. Wala. Pwede natin ito kainin. Sagot na lamang nito. Napanguso siya. Tama naman ang mga katagang narinig niya. Pero hindi na niya kinulit pa si Miko para ipaulit yon. Pagkatapos nilang kumain ay kumuha na muna siya ng extra unan at kumot. May extra ka bang damit sa sasakyan, Miko?
Tanong niya sa binata na nakaupo sa sofa, nakabukas ang TV. Cartoon pa rin ang paborito nitong pinapanood. May duffel bag ako sa kotse. Kinuha ko kanina. Pwede ko bang gamitin ng banyo mo? Oo naman, alam ko mas gusto mo pa rin na maligo muna bago matulog, no? Wala sa sariling sambit niya. Nang mapagtanto niya mga katagang lumabas mula sa bibig niya, ay napasapu siya sa kanyang noo. Nakakatawa no. May naalala pa rin tayo na madalas natin gawin nun. Isa lang naman ang ibig sabihin nun. Maaaring naghiwalay tayo, nagkasakitan, pero ang alaala natin, hindi nawawala. Maalala at maalala pa rin natin yung relasyon lang natin ang hindi naingatan. Mahinang usal na lalaki na muli niyang ikinayuko. Hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya ang guilt sa dibdib. Naging mahina ako noon, Miko. Natakot sa posibleng mangyari sa atin. Alam mong may trust issue na ako at trauma na nasaksihan ko mismo sa magulang ko. Mahinahon na paliwanag naman niya. Ibahin mo ko, Lana. May isang salita ako at paninindigan. Pag mahal kong isang bagay, alam mong iniingatan ko yun. Paano pa kung isang tao na ginawa kong pahinga? Makahulugan sambit pa nito saka siya nilampasan. Pumasok na ito sa kwarto niya dahil naroon ang banyo. Nanginginig ang mga kamay niya kaya minabuti niyang maupo na muna sa sofa bago pa man siya mawala ng balanse. Napuyat sila na dahil matagal bago siya dinalaw ng antok. Paano naman siya makakatulog kung nasa labas lang ng kanyang silid ang lalaking mahal niya pero bawal niyang mahalin. Hindi siya sigurado kung anong oras nang malimpungatan siya na parang may dumampi na malambot na bagay sa noo niya. Parang napangiti pa nga siya doon kahit nakapikit na ang kanyang mga mata. Paggising niya nga kinabukasan ay wala na si Miko sa labas. Maayos na nakatupi ang kumot nito sa sofa. Kahit ang kotse nito ay wala na rin. Hindi man lang ako hinintay na magising. Naiiling na sabi niya at nakarinig siya ng kalampag sa baba. Tignan niya kung sino yon. Naroon ang mga staff niya. Ang aga niyo, mamayang hapon na lang tayo magbukas ng cafe. Alam kong pagod pa kayo. Anya sa mga ito. Pwede naman po ngayon, ma'am. Huwag na po kaming alalahanin pa. Nakangiting sabi ni Monisa. Hindi na niya pinigilan pa mga ito. Kayo na nga ang bahala. Mapilit kayo ah. Mamaya ibibigay ko sa inyo ang bonus nyo. Good job everyone. Imbes ay anunsyo niya saka nagpaalam na aakyat na muna siya sa second floor. Habang naghahanda siya ay nagulat siya na makita sa sahig ang duffel bag ni Miko. Hala, nakalimutan niya ba to? Kinuha niya yon saka sinuri ang laman. Hindi nga siya nagkamali na kay Miko yon. Amoy pa lang ay alam na niya. Hindi pa ito nagpapalit ng perfume. Inilagay na lamang niya muna yon sa kama. Siguro naman ay babalikan din iyon ng lalaki. Buong araw sila naging abala sa cafe, hanggang sa umabot na nagsara na rin sila. Nagbibilang ng pera sila na nang makita niyang puting Honda na sasakyan niya mismo. Nagulat siya ng si Miko ang umibis sa kotse niya. Hala, paano niya kaya nakuha ang susi? Ay, tama. Ibinigay ko para sa kanya kahapon ang susi ng cafe ko. Aniya sa sarili. Pinagsama niya mga susi niya para hindi niya makalimutan. Hi, nakangiting bati nito. Hello, hinatid mo lang ba rito sa sasakyan ko? Yeah, tipid na sagot nito. Lumipat sa likod ng sasakyan. May inilabas ito mga eco bag. Ano mga yan? Nagtatakang tanong niya. Groceries, Lana. Hala, bakit nagabala ka pa? Tutulong na sana siya na mabilis na iniwas ng binata ang mga yon. Ako na, I can handle. Mabigat ang mga to. Pero Miko, Hindi ko kailangan ng tulong mo sa pagbubuhat. Buksan mo na lang ang pinto ng cafe mo at gabayan ako sa pag-akyat sa second floor. tanging buntong hininga na lang ang nagawa niya dahil sa kakulitan nito. Sinunod niya ang inuutos nito. Miski pagsasalansan ng mga groceries ay hindi siya pinatulong nito. Ibigay mo na lang sa akin ang receipt, Miko, para mabayaran ko mga yan. Anya. Wala tong resibo. Ha? Paano wala? Imposible naman yata yan. Naiiling niyang saad. Hinanap niya ang resibo sa mga supot pero sadyang hindi niya makita. Baka naitapon ko. Dahilan pa nito. Paano kita mababayaran yan? You don't have to. Free ang lahat ng ito, Lana. Miko naman, bakit mo pa ito ginagawa? Ang alin? Balik na tanong ng lalaki. Kung magtanong nga ito ay parang inosente pa. Ang mga yan! Bakit mo ibinibigay sa akin? At bakit ka bumalik dito? Sunod-sunod niyan tanong dito. Tayong dalawa lang naman nakakain dyan, Lana. I decided na magbakasyon sa Tagaytay. At since may pinagsamahan naman tayo, pwede naman ako manatili dito sa cafe mo, di ba?
What? Anong magbakasyon at dito pa talaga? Can I rest first? Don't worry, sa labas lang naman ako ng kwarto mo. Doon sa sofa. Imbes ay sabi nito, nawiwirduhan na siya rito. Please, Lana. Huminga siya ng malalim at napasapo sa kanyang pisngi saka nagsalita. Ewan ko kung anong nangyayari sa'yo, Miko. Pero sige na nga, magpahinga ka na doon. Nasa loob ng silid ko ang duffel bag mo. Magluluto na lang ako ng hapunan. Tatawagin na lang kita kapag tapos na ako. Okay, thanks. Tipid na tugon nito. Pinagmamasdan pa niya ang papalayong likuran ng lalaki. Hindi man niya maintindihan ang mga ikinikilos nito, ay nakararamdam pa rin siya ng saya dahil makakasama pa niya ulit ito. Sa mga sumunod na araw ay nasanay na ulit sila na sa presensya ni Miko. Parang hindi naman ng bakasyon ang ginagawa nito. Tumutulong nga sa cafe niya. Napagkakamalan tuloy sila ng mga staff niya na magkasintahan. Tila bumalik lang sila sa nakaraan. Ang bilis din nila nagkasundo ulit. 2 linggo nga nanatili ang binata sa poder niya saka ito nagpaalam. Aalis ako ngayon, Lana. May meeting kami sa kumpanya at kailangan nandun ang presensya ko. Mag-ingat ka kung ganon. Nakangiting tugon niya kay Miko. Sa tagal mo rito, baka isipin ng girlfriend mo na inaagaw na kita sa kanya. Ayos lang. Ayos lang naman kung gagawin mo yun. Bulong nito kaya hindi niya alam kung tama ang dinig niya. Ano ka mo? Hindi ko narinig na maayos ang sinabi mo. Kumunot pa noon niya dahil sa kuryosidad. Nothing. Sige, I'll go ahead. Muling paalam nito. Nang humakbang ito palapit sa kanya ay hindi niya inaasahan ang sunod itong ginawa. Napatutok na lang siya sa kanyang dibdib at namalaya na lang niya na nakaalis na ang binata. Naiwan siya nakatulala. Hinalikan lang naman siya nito sa pisngi. Ganoon na ganoon ito kapag nagpapaalam sa kanya noon. Ay, naku Miko, yan ka na naman. Hulog na nga ako noon pa man. Mas lalo lang akong nalulunod ngayon. Anya sa sarili at pumasok na lang siya sa cafe. Isang kaibigan. Iyon na lang talaga ang iniisip ni Lana. Na pagkakaibigan na lang ang relasyon nila ni Miko. Kahit parang nagpaparamdam na sa kanyang lalaki, ay hindi na siya tatawirin ng linya sa pagitan nila. Dahil sa presensya nito, ay parang nagbalik ang sigla niya. Inaamin niyan sa mga nakalipas na araw ay wala na siyang hinihiling pa, kundi ang makasama pa niya si Miko kahit ilang sandali lamang. Samantala ay nakangiting pinagmamasdan ni Miko ang kanyang cellphone. Kung saan nakadisplay sa wallpaper niya is stolen shot ni Lana. Naka-side view ito at may kausap na customer. Nakangiti at halatang masaya. Sinadya niyang kulitin ng babae upang patuloyin siya sa cafe nito. Nagunwari na lang siya na magbabakasyon. Kahit ang totoo ay simula pa lang yun ang plano niya para makalapit ulit dito. Nang araw ngang yon ay nakapag-usap pa sila ni Aliana. Ibinigay nito ang closure sa pagitan nila. Mukhang hindi naman ito masyado naapektuhan sa desisyon nitong pakikipaghiwalay. Tila binubugaw pa nga siya nito kay Lana. Kasalukuyan siyang nasa opisina, tapos na ang meeting niya. Naisip na rin niyang bumalik sa Tagaytay pero gusto na muna niya magtagal sa Maynila para malaman kung tatawagan ba siya ni Lana at tatanungin kung kailan siya babalik. Miko, kagagaling mo lang sa breakup pero ikaw lang yata ang may ganang umiti, anak. Pukaw ng papa niya sa kanyang atensyon. Napakamot siya sa bato. May maganda nangyari ba sa Tagaytay, anak? Sunod na tanong naman ng kanyang mama Isabel. Alam ng mga ito na pumunta siya sa Tagaytay. Nang malaman na nakabalik na siya, ay kusa siyang pinuntahan ng mga ito sa opisina. Yes, ma. Tugon na lamang niya. Nagdududang tinignan pa siya ng kanyang ama. Huwag niyo po akong tignan ng ganyan, Papa. Ayos lang po talaga ako. Ano ba ang dahilan kung bakit masaya ka, anak? Git pa ng mama niya. Kasama ko po kasi si Lana. Sa cafe niya po ako tumutuloy. Sinabi na lang ni Miko ang totoong dahilan para hindi na siya kulitin pa ng mga magulang niya. Tumutuloy? Kailan pa naging bahay ang cafe, Miko? Naiiling na tanong sa kanya ng ina. May sarili po siyang personal space sa second floor. May kwarto doon, ma. Sagot niya. Kung ganon, ay nakapagbalikan na rin sa'yo si Lana. Manghang tanong pa nito at nakikita niyang masaya ito para sa kanya. Wala namang choice si Miko kundi ang ikwento sa mga ito ang buong istorya nang nasa Tagaytay pa siya. Simula nang ipakilala niya noon si Lana bilang girlfriend niya ay nagustuhan agad ito ng parents niya. Ngayon pa nga ay excited na ulit ang mga ito na makita ang dalaga.
Sa muli niyang pagbabalik sa cafe nito ay maglalakas loob na siyang sabihin sa dating nobya na gusto niyang ligawan ulit ito. Kaya lang ay naabutan niya sila na namasaya nakikipag-usap sa isang lalaki. Muli ay naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa dibdib niya. Dala-dala ang bulaklak ay tumalikod siya. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ay narinig niya ang boses ng dalaga. Miko? Hindi siya tumigil at tuloy-tuloy na lumabas mula sa cafe. Bubuksan na sana niya ang pinto ng kanyang kotse nang may pumigil sa kanyang kamay. Hoy Miko! Nabingin ka na ba? Kanina pa akong tawag ng tawag sa'yo. Bumuntong hininga siya at mariin na napapikit bago niya hinarap ang babae. Nakangiti ito na makita siya. Ngunit naglaho din agad ang ngiti nito nang mapansin na parang wala siya sa mood. Bakit namumula ang mga mata mo? Okay ka lang ba? May nangyari ba sa'yo ng girlfriend mo? Sunod-sunod na tanong sa kanya ng dalaga. Baka sa boses ito ang pag-alala sa kanya. Miko, sagutin mo ang tanong ko. Lana, sa 2 taon na nakalipas, ni minsan ba, hindi mo ko hinahanap-hanap? Ni minsan ba, hindi mo ko na-miss at parang gusto mong bumalik na lang sa akin? Sa halip na sumagot siya, ay iyon ang mga katagang lumabas sa kanyang bibig. Natigilan ito. Titig na titig sa mga mata niya at unti-unti ay nakita niya ang pagbabago ng emosyon nito. Akala ko dati tanggap ko. Natanggap ko ang pakikipaghiwalay mo sa akin. Pero habang lumilipas sa mga araw na hindi kita kasama, gustong-gusto kong ibalik ang oras. Magmamakaawa na lang ako sa'yo na sana huwag mo na lang akong iwan. Na sana, hayaan mo na lang akong manatili sa tabi mo. Masyado lang kitang mahal noon, kaya inintindi ko na lang. Pero sobrang sakit palala na. Ang sakit-sakit ang makita ang masaya sa iba na hindi na akong dahilan ng pagngiti mo. Miko, ano ba yung pinagsasasabi mo na masaya ako sa iba? Nakikita mo naman na wala akong ibang lalaki kahit nung naghiwalay tayo noon. Sambit ng dalaga na medyo nagulat man sa biglaan niyang pag-confess ay parang nahihimigan pa rin niya ang tuwa sa boses nito. Yung lalaking kausap mo kanina, bakit ganun ka kasaya makausap siya? Git niya dahil hindi niya talaga nagustuhan na nakita niya. Ano ka ba? Customer ko lang siya. Natural na ganun ako sa kanila. Bakit bigla naman tong pag-confess mo sa akin? Nasasaktan lang ako sa nakita ko na kaya kang mapasaya na ibang tao. Samantala sa akin, nagawa mo akong pakwalan dahil sa takot mo na masaktan kita. Higit na ako naman na nasaktan. Nag-iwas siya ng tingin sa dalaga. Kung kaya mo akong mahalin ulit, hindi na ako aalis. Natigilan naman siya sa narinig mula kay Lana. Nanlalaki ang mga matang tinignan niya ito. Yun ay kung katulad ko ba na naghihintay ka lang din. Kung pwede bang bumalik sa atin ang dati. Pero sa sitwasyon natin ngayon, Miko, hindi na pwede. Humakbang siya palapit dito. Umaasa rin siya na sana nga ay may himalang mangyayari. Ngunit ngayon nga ay narinig na niya kay Lana na maging ito ay gusto rin bumalik sa nakaraan, kung saan magkasama pa silang dalawa. Lana, hinawakan niya ito sa kanyang kamay. Bit-bit pa niya ang bulaklak na ibibigay niya sana rito. Ilang beses kong pinagsisihan ang desisyon ko noon na iwan kami ko. Oo, may takot sa puso ko pero nakalimutan ko na. Iba ka naman kay daddy. Ako rin kay mommy. Kahit sabihin ng iba na magagaya lang tayo sa kanila. Pwede naman nating patunayan na iba tayo. Pero kasi Miko, may alyana ka na. Napangiti siya at paulit-ulit na umiling. Ang totoo niyan, wala na kaming ni Aliana. Papunta siya sa Switzerland para sa trabaho niya. Pinalaya niya ako nang wala siyang sakit na kinikimkim. Nag-usap na rin kami para magkaroon kami ng closure. Lana, kahit nagkaroon ako ng girlfriend, inaamin ko, ikaw pa rin naman ang mahal ko. Hindi na nakapagsalita ang dalaga. Nakatitig na lamang ito sa kanya at kalaunan ay napaluha. Sorry kung makasarili ako noon. Ang naisip ko lang sa mga panahon na yun ay protektahan ng puso ko mula sa posibleng sakit na mararamdaman ko sa hinaharap. Pero ako lang pala talagang dahilan kung bakit ako nasaktan. Pinakawalan ko ang lalaking mahal ko. Humihikbing sambit nito at doon na niya ito niyakap na sobrang higpit. Huwag mo sisihin ang sarili mo, Lana. Ang mahalaga ay nagawa mong tumayo sa sarili mong mga paa. Nagawa mong mamuhay na hindi ka nakadepende sa iba. Proud na proud ako sa'yo dahil nakaya mong harapin ang buhay na mag-isa.
Hindi yun makasariling desisyon. You chose yourself. Pag-aalo niya rito na dahan-dahan na ring yumakap sa kanya. Kahit nag-iiyakan sila, ay masaya pa rin naman sila. Miko, ano to? Gulat na tanong nito nang isinuot niya ang singsing na matagal na sana niyang naibigay. Ayokong maghintay pa na matagal. Magpakasal na lang tayo dahil baka magbago pang isip mo. Sabi niya. Gusto na talaga niyang itali sa kanya ang dalaga. Hindi naman ako tatanggi, Miko. Hindi na rin naman tayo bumabata pa. Pero bago riyan, tatanggapin ko ang singsing na ito kapag maayos mo kung alokin ang kasal ni hindi ka man lang pulumuhod. Nakangusong sambit nito na ikinahalakhak niya. Tumango-tango siya sa kasinunod ang gusto nito. Pagkatapos nga niyon, ay hinalikan niya ito sa mga labi na parang wala nang bukas. 2 taon silang pinaghiwalay ng tadhana dahil sa sinasabing makasariling desisyon. Ngunit ngayon ay pareho rin silang bumalik sa piling ng isa't isa. Kaya naman nangangako si Miko na hindi na niya pakakawalan pa si Lana. Ganoon din ito sa kanya. Tama nang minsan na naging miserable ang buhay nila pareho. Hindi nga nagtagal ay ikinasal din sila. Kahit may hinanakit sila na sa mga magulang, ay inimbitahan pa rin nila mga ito na dumalo sa kanilang kasal. Dumating din ang araw na yon si Aliana upang personally silang mabati nito. Kasalukuyan namang nasa loob ng banyo si Lana. Napatitig siya sa hawak niyang PT. Nitong mga nakarang araw ay talagang napapansin niya na may kakaiba sa kanya at palagi masama ang kanyang pakiramdam. Love, matagal ka pa ba dyan? Excited na ako dito. Narinig niya sambit ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pumasok ka na, love. Anya niya rito at narinig niya ang pagbukas ng pinto. Nanginginig ang kamay niyang ibinigay ang PT. Inabot naman nito iyon at natawa siya na makita ang naging reaksyon nito. 2 red lines. Oh God, magkakabibi na tayo, love. Masayang-masayang bulalas nito na kahit nakaupo siya sa nakasarang inidoro, ay binuhat pa siya nito. Thank you, Lana. Thank you so much. Pinupog siya nito ng maraming halik sa kanyang mukha. Sa wakas, ay may bibi na sila natatawag sa kanila ng mommy at daddy. Isa pa sa magiging dahilan para mas maging matatag sila na harapin ang pagsubok na darating sa kanilang buhay. Ay, baby, si daddy to. Excited na kaming makita ka ng mami mo. Pagkausap nito sa tiyan niyang wala pa namang umbok, naluluha pa ito at halos manginig ang mga labi. Nito, daddy, sabi raw yun ng baby natin, Miko. Nakangiting sabi niya sa asawa. Hinalikan siya nito sa noo sa kamuling niyakap. Thank you talaga, love. Mahal na mahal kita. Emosyonal na sabi nito. Isinubsob na lang niya ang mukha niya sa dibdib nito. Mahal din kita, Miko. Salamat din dahil hindi mo ako sinukuan. Na naghintay ka pa rin sa akin. Anya, naramdaman niyang ilang beses siyang hinalikan nito sa ibabaw ng ulo niya. Hindi lahat ng pag-ibig ay puno ng saya. Minsan, ang ating sariling takot at kawalan ng tiwala sa sarili ang nagiging hadlang sa ating pagmamahalan. Ngunit hindi masama kung hahanapin mo ang iyong sarili at ang mga bagay na makapagpapasaya sa iyo. Sa ganitong paraan, mas magiging handa ka sa mga hamon ng pag-ibig at buhay. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!